The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw a crowd around him, he gave orders to cross to the other shore. A scribe approached and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." Another of his disciples said to him, "Lord, let me go first and bury my father." But Jesus answered him, "Follow me, and let the dead bury their dead." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala kung saan ang bayan ng Diyos ay nakalimot, ang mahihirap ay niyurakan ng dangal, pinabayaan, ang templo ay ginawang higaan na lamang. Isang kasalanan na apihin ang mahihirap. Pero isang mas malaking kasalanan na nakalimutan mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ipinagtanggol ka, pinalaya ka, at yun ang mas malaking kasalanan. Yung tayo ay nakakalimot. At dahil tayo nakakalimot, wala tayong utang na loob. Madalas ko po yung sinasabi, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. Tinatanaw. May mga taong sinasabi, "Ma, bakit ang bait mo dyan?" Ang sagot ay, kasi noon. Kasi noon. Diba ba? Meron kang tinatanaw. Hindi mo nababayaran yon. Pero kung ano ang iyong kasinuhan ngayon, who you are today, whether you like it or not, is a product of your choices. And with the people who accompanied you, not during you are in your best, but in your worst. Ano sabi nila? Marami daw kasing user-friendly ngayon. User-friendly. Friendly ka lang sa mga taong pwede mong gamitin. Pag hindi mo na nagagamit, hindi mo na sila kaibigan. Hindi mo na sila kilala. Minsan kausap ko yung ilang dating artista at binibida nila yung sila'y araw nung sila'y panahon na sikat na sikat. Ano po? Kapanahonan yun ng mga nanay ko, kaya hindi ko rin sila kilala. Ano po? Sikat na sikat. Ngayon, hindi na sila kilala, na kung saan, pag sila'y naglalakad, makikita mo sila sa tabi-tabi, hindi sila pinapansin. At ang kanilang isinasama ng loob ay hindi na yung hindi sila sikat. Pati yung kanilang mga tinulungan, hindi na sila kilala. Mga minamahal na mga kapatid, anong meron po sa Ebanghelyo? Maraming gustong sumunod sa Diyos. At tinatanong ng Diyos, anong dahilan ng iyong pagsunod? Dalawa lang naman ang dahilan. Kung mayroong pakinabang, o kaya ay dala ng pagmamahal.
Ano ang dahilan ng iyong pagsunod sa Diyos? Anong dahilan ng iyong pagsisimba? Dahil ba mayroon kang hinihingi? O dahil tumatanaw ka ng utang na loob? Palaging yun po ang tinatanong sa atin ng Diyos. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagdadasal? Bakit ka nagsusumikap? Ano pa? Na pumasok sa simbahan kung saan nakasanayan mo ng mag-online na lang. Nasanay na ang mga tao sa online, di po ba? No? Kaya ang malungkot na kwento, sabi nila, may mga umakyat daw sa langit ngayon, nasa online lang rin. Hindi na rin nakapasok sa pinto ng langit. Sabi, dyan na lang kayo sa labas, manood na lang kayo ng TV. Ano pa? Bakit? We followed out of convenience. And many times I've said this. If you follow God out of convenience, then you are not following God. You are simply following yourself. If you serve God out of convenience, you are not really serving God. You are serving yourself. If you give because there is something you can get, then you are not really giving. You are making an investment. Palagi nilang sinasabi, magbigay ka kasi babalik isiyan sa iyo ng hindi lang 10%, kundi 100%. At kung yan ang iyong pananaw, ibig sabihin, hindi ka talaga nagbibigay. Nagnenegosyo ka. Nagnenegosyo ka sa harapan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga sa Ebanghelyo, minsan, ang mga taong sumunod sa Kanya, tinatanong niya, sino ka? Panginoon, naglingkod kami. Kasama mo kaming naglakad. Kasama mo kaming kumakain. Anong sabi ng Diyos? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema ng ating nobinaryo sa araw na ito is to look back with generosity. Generosity. Tumanaw ka ng utang ng loob na sabi nga, puspos na may kagandahang loob. Sana po ang ating nobinaryo sa araw na ito ay matuto tayong tingnan ng ating mga palad. At hindi yung tinitingnan mo kung ano ang wala, kundi kung ano ang meron. We can always complain of what we do not have. And because of that, we fail to say thank you for what we have. Inuulit ko, we always complain with what we do not have. That's why we have failed to say thank you with what we have. Nung ikaw ay walang sakit, hindi ka naman nagpapasalamat. Pero nung ikaw ay may sakit na, tinatawag mo na si Lord. Nung ikaw ay bata, puro kalaro. Ngayong ikaw ay matanda na, si Lord na lang ang sinahanap mo. Bakit? Wala ka na kasi magawa hindi po ba? Wala ka na magawa. Habang may lakas, habang tama ang pag-iisip, habang may konting yaman, sana ginagawa natin ito dala ng pagmamahal. Alam natin, kamakailan lamang kapistahan ni San Pedro at si San Pablo. Ano ang tanong? Ano po ang tanong ni Jesus kay Pedro? Iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Iba yung tanong na, mahal mo ba ako? Magkaiba po yun. Yung mahal, ibig sabihin, mas mahalaga ka kumpara sa iba. Mas mahal. Di po ba, ano? Kaya kabaliktaran ng mahal, mura. Di po ba?
mura? Mas mahal mo ba ako? Hindi yun ang tanong ng Diyos. Ang tanong ng Diyos ay, iniibig mo ba ako? Ako ba ay higit? Ibig mo ba ako? Higit ba ako sa lahat? Hindi lang yung mahal, kundi ang iyo bang ginagawa ay dala ng iyong pag-ibig. Mga minamahal na mga kapatid, nagpapasalamat tayo kay Santa Maria Goretti na sa kanyang kawalan, ang meron niya ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Sana po, kung ano man ang ginagawa natin, ano man ang gagawin natin, matutunan natin muling gawin ito ng may pag-ibig. Merong pag-ibig dahil merong pagtanaw ng utang na loob. Amen. Sabi po ni Father Dave ay ang pagtanaw ng utang na loob ay pagtanaw, kaya tanawin na lang natin siya. Father Dave, at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa ating nobenaryo. At totoo po yun, talagang tinatanaw natin ng utang na loob sa ating pong pamayanan, ng mga inihandog natin o inihandog sa atin ni Father Dave at lahat ng kanyang mga nasimulan at kanyang mga pangarap na patuloy pa din nating isinasagawa at sinasakatuparan. Kaya Father, itong pamayanang ito ay malaki ang utang na loob sa iyo. At ito'y binabalik namin sa iyo dahil hindi mo hinihingi kung hindi ito'y kusang loob na laman ng ating puso. So once again, may I invite you, let us give Father Dave our applause and debt of gratitude. At gayon din po bukas, ang pang-ating 6 na nobenaryo, papangunahan naman tayo ni Monsignor Reggie Malikden. Magkapit-bahay lang sila ni Father Dave sa Makati, no? Nag-import tayo. So si Father Reggie will be with us tomorrow for our 6th novena. And after this, we will have a flower offering. Once again, the 14 flowers of pardon na hawak ng mga kabataan. Ito yung 14 na saksak ni Santa Maria Goretti. The 14 stab wounds of Maria Goretti, which she has transformed into 14 flowers of pardon for her attacker, Alessandro. Kaya pagdasal din natin ang kagalingan ng ating mga puso at gayon din ng mga physical na karamdaman. So we pray again for the intercession of Santa Maria Goretti for the healing of our many parishioners who are sick and who are ill-disposed. At yung mga nasa online, nako, baka pagdating kay San Pedro, tatanawin na lang na sa TV sa San Pedro, no? Kaya magandang paalala din po yun, ha? Magsisimba po din tayo. Huwag lang tayong sa online, magsimba din po tayo. Especially on a Sunday, it would be good to go to Mass on a Sunday, hindi lang sa online. And we would like to invite you, mamaya pong hapon, meron tayong misa ng 5:00 sa isang barangay natin at magpapamigay din tayo ng ating mga gift packs para sa ating mga maralitang pamilya sa ating parokya. Alam naman po natin na ang pamilya ni Santa Maria Goretti ay isang maralitang pamilya at sa kapistahan niya, magpapamigay din tayo ng mga gift packs para sa mga kapatid natin around the area. At gayon din sa mga street dwellers natin, nagpapakain din tayo. Ang isang kanin, isang ulam ay sinimulan ni Father Dave some 4 years ago. Yan, pero yan, at napakalaking tulong po nito sa marami nating mga kababayan. So once again, happy fiesta sa atin at pasalamatan natin ang presensya ng bawat isa. Thank you for coming. Monday na Monday, pinuno nyo ang simbahan. Kayo talaga, no? At alam na this, no? Ayan, so maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating nobenaryo ngayong araw na ito. Salamat din po, kung inyo lang po sanang napapansin, pag tumatanda ang ating mga magulang at dinadalaw natin, bakit ang tanong natin, kilala mo ako? Napapansin po ba ninyo yan? Kilala mo ako? Ano po? Yung aming nanay nakakalimot na at sabi niya minsan, sino ka? Diba? Ganun talaga, hindi po ba, no? Pero nagulat kami nung nakita niya si Edo Manzano. Sabi niya, Edo!
Sabi, ba't kilala niyo si Edu? Ano po? Ay madalas niyang nakikita sa probinsyano dati, ano po? Para hindi ka makalimutan, magpakita ka. Hindi po ba? No? Pero sabi po ng isang doktor, hindi makatao na tinatanong mo matatanda, sino ako? Sapagkat napipilitan nilang alalahanin ang mga bagay na hirap na silang alalahanin. Sino lang may karapatang magtanong ng sino ako? Si Jesus. Si Jesus lang may karapatang magsabing, sino ako? Sino daw ako para sa kanila? Sino ako para sa iyo? Sino ako? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway patuloy kang ingatan ng Diyos. Ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung ano man ang iyong karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan ka sa lahat ng iyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron ka man pinagdadaan ng suliranin, tuwangan ka nawa ng Diyos, alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kung ano man ang iyong mga pagdulog, naway may pagkalob sa iyo ng Diyos ang makabubuti, makababanal para sa iyong buhay. Nawa sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, at ang ating patron, Santa Maria Goretti, pagpalain ka nawa ng Diyos, gayon din ang iyong pamilya, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.